Wakas, nagsalita na si VP. Pero bago yan, bakit siya nga ba nagsalita? Dahil dito. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. O, gawain. Ano nga ba yun? O, diba, finisher ito ni Manang Aimee doon sa kanyang movie na Made in Malacanang. Mababasa naman natin tungkol sa kanyang ugali at gawain. Ano na nga ba yun? Pakisabi nga, senior, o anong sabi sa anak? Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Palaging nasa club. Ano pa? Sige, tuloy mo. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Ang daming nag-react. Alam ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Di ba? Anong sabi kasi? Di ba yun yung sabi? Anong sabi? Yung palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Dahil dyan, sa wakas, nagsalita si VP Sara. Pakinggan natin. Kung maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. At nauna na nga dyan, di ba, kanilang inakusahan na si Congressman Paulo Duterte ay addict daw. Nauna na nga siya ito. Di ba? Dapat ganyan. Ano pa yan? Hair follicle test. At pinakita sa atin ng result niyan. And in fact, si VP ay very ready naman. President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results. Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Hindi yan mapapasa batas kasi tutol yung mga karamihan dyan. Nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Diba? Ano pa? Tuloy mo nga, VP. Ano yung sabi mo? Siyempre si Marcos Jr., i-reject niya yan. In a senatorial debate, tingnan mo, pagmumukha pa lang, bangag na. Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? Why should I do that? Alam niyo, the moment na ni-reject mo ang isang bagay, you are as good as guilty. Diba? Kahit sa simpleng challenge lang sa atin. I mean, sa atin lang. Pag sinabi niya, sige, pag hindi ka nagsisinungaling, sige nga, gawin mo to.
Okay, pag sinabi niya, ayoko nga, bakit ko gagawin yan? Doon pa lang, guilty ka na. This is the reaction, yung sagot na ganito, as good as guilty. Tumawa nga si Eden Santos. You know, see, what is saying, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ay, syempre. Decision maker ka, yung chief architect ng bansa natin. So, hindi pwede yan na may duda, may doubt, trust issue ang taong bayan sa'yo. Marami nang nag-account na ikaw daw ay nagdodroga. Ang pinaka-ending niyan, take the challenge. Pero as long as hindi ka magte-take ng challenge, kahit anong rason, pamamaraan ng inyong pag-iwas, talagang andun pa rin yung doubt. Wala namang koneksyon. Ano wala ang koneksyon? Bersamin, todo tanggal. Ano nangyari? Karma. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Yung ganyan na ipoproject niya pabalik yung isang bagay sa isang tao, that's as good as you are guilty. Yung baga parang, hindi, ikaw nga, di ba? Ikaw nga yung di ba? Nung last time, di ba, nagsinungaling ka, ganito, ganyan, You're as good as guilty because gusto mong i-divert yung attention from you to other person. When in fact, sa'yo, marami nang nagsasabi. Kumbaga, common knowledge, marami nang nag-uusap-usap behind you, bali-balita, noon pa hindi masyadong yung social media, usapan na yan. How much more ngayon na may social media? So, yun iwas ang dyan, ang presidente dyan, at gusto nga nilang ibalandra na, nung 2021, di ba, nagpa-drug test ako? Di negative, di ba? Pero dito, sa Senate hearing dito, under kay Senator Bato, mabibisto or makukuha natin na, under his own control, yung nangyaring drug test na syempre hindi pa nga hair follicle yun Kaya madali lang makontrol kasi hindi siya hair follicle. Tingnan natin kung paano. Drug analyst na si Jeresa Reyes mula sa St. Luke's Medical Center, Global City na negative. Kinonfirm nung drug analyst isang medical center sa Taguig City. Masasabi ko na controlled dito ni Marcos. Ang resulta ng cocaine test na isinagawa kay Pangulong Marcos na naturang resulta ilang araw matapos ang akusasyon ng nooy Pangulong si Rodrigo Duterte na may isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine na hindi naman niya pinangalanan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon, May 13, na-question ng chairman na si Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi nasuri si Pangulong Marcos sa iba pang drug test noong siya ay tumatakbo pa lang sa pagkapangulo. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sino pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then Senator Marcos? So, controlled siya. Bakit? In a way na si Marcos Jr. ang pumili kung anong test ang ititest sa kanya. Siyempre, pag hindi siya hair follicle test, kampante siya na, sige, itest mo ako through blood test. And blood test, hindi lang siya mag-take ng ilang araw, magde-negative talaga yan. So, pero pinili niya na cocaine lang dapat ang itest mo sa akin. In contrast, doon sa drug test ni VP Sara, during that time, hindi siya hair follicle. Same sila na hindi hair follicle test. Pero si VP Sara, lahat ng test niya ng marijuana, cocaine, shabu, lahat yung lahat ng klase ng droga. Hindi lang cocaine. Pero ito, pinili ni Marcos Jr. na cocaine lang ang dapat i-test sa kanya. So, controlled siya.
kung magpapadrug test ka, hindi ba dapat lahat na yun? Halimbawa, meron tayong medical test, di ba? Kukunin yung blood mo. Lahat ng possibilities na i-check doon sa blood mo. Meron kang Hep B, meron kang tuberculosis, or meron something na viral infection. Lahat i-check mo via that blood. Pero ang ginawa niya, halimbawa, papaano ko ng blood ko, ito, kunin mo yung blood ko, pero i-check mo lang kung meron akong HEPA, yun lang. Huwag mo nang check yung iba, basta HEPA lang. That means, controlled. Hearing, lumabas dyan. Dyan pa lang, alam na natin na kontrolado niyan. Kaya nga nung si Tatay Digong naman ang nag-challenge sa kanya, anong ginawa ni Marcos Jr.? Diba nagfe-fentanyl yan? Sabi niya, kumbaga binalik niya yung tinuturo sa kanya because of the account of the people, binabalik niya sa iba doon sa nagtuturo sa kanya. When in fact, fentanyl is a pain killer or reliever drug. Na sa bagay, ano naman yung kailangan yung prescription drug yun. Pero it's not a drug na something is prohibited drugs unlike cocaine. So anong ginawa niya? Nagfe-fentanyl. Po sa statement ni President Duterte last night sa drugs and drugs initiative. And then urging you to resign. Resign po. That reaction pa lang. Look at that eyes. Look at the eyes. Look at the eyes, man. Mata pa lang. Ano masasabi niyo? Tingnan nyo, i-compare nyo yung mata niya sa mata ni Eden Santos. Ayan mata ni Eden Santos, puting-puti. Hindi dilated. Yung mata niya dilated, halos walang puti. Yung puti sa gitna, yan yan si Eden Santos. Yung mga tao, tingnan nyo, ang titino ng mga mata, itong mata. Para siyang zombie. Diyan pa lang. That's manifestation of being, alam nyo na. Babas tuloy yung saliva ko. Ba't ka nagaganyan sa harap ng media? Baka masabuyan sila ng mga saliva mo na I think it's the fentanyl. Bakit fentanyl is... fentanyl is not the issue, man. Ang issue dito is... Napapa-English tuloy ako sa'yo. Ayoko na nga. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. Galing sa bibig mo, strongest painkiller. Hindi naman siya strongest drug abuse substance yun. It is highly addictive. Addictive daw. Paano pala yung kape? 'Di ba addictive yun? So, huhulihin ka kasi nagka-addict ka sa kape, ganun. Paano pag addict sa lalaki? Addict sa chicks. So, porke may word na addictive yun. Sige, sabihin na natin addictive yung fentanyl. Bawal garod. And it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Why don't you answer your issue? Bakit mo i-raise yung issue na hindi naman issue yun Ang issue dito is yung sayo, hindi yung kay PRRD. And take note, hindi naman tanga yung mga nandiyan sa paligid mo They know what fentanyl is. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago? Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Gusto mo akong palabas na because of the fentanyl, nagkakaroon siya ng mga amnesia or pagkalimot or ganon ang gusto mong palabasin. Sino nagkakalimot sa atin? Hindi ba't sabi mo pagbabatuloy mo yung drug warrant PRRD? Hindi ba't malaki ang pagkakatanong mo ng utang na loob kay PRRD dahil sa pagkalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani? Tapos ngayon, anong ginawa mo? Sino ngayon ang may amnesia? Marami nang nag-account sa'yo with regard to your drug addiction. At in fact, sinabi nga ni Tatay Digong, nung siya ay mayor at nung siya ay naging presidente, nasa listahan ka. Bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente.
Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan. Ayan yung evidence, date report. March 11, 2012. Bongbong Marcos. Nandoon yung pangalan mo. Patay, agoy tayo dyan. Ulit-ulit din na dinideny. Ay, bakit tayo magbabayar follicle test? Ang Pangulo po ay malinis. Malinis? Ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists. Sabihin mo nga yan sa November 30 na rally, yung pag-uudyok na obstructionist na destabilizers. Magra-rally sila, ano yung isisigaw nila? Resign, Sara at Marcos. Sige nga, gawin nyo nga. I dare you. Pati yung DILG, ayan, I dare you guys na kasuhan ninyo yung mga yan ng destabilizers. Kasi resign, BBM resign at Sara resign ang gagawin nila eh. Sige nga. Walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Hindi, kasi yun karapatan ng taong bayan. Kasi para mabalik yung trust, yung public trust, yan. Public trust talaga. Iginiit ng Malacanang na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pang-uudyok na magpa-hair follicle drug test. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, udyok lamang ito ng mga taong may masamang intensyon sa administrasyon na utusan ng Pangulo na gawin ang isang bagay na hindi naman naaayon sa kanyang trabaho. Ang sagot na ito ng palasyo ay may kaugnayan na rin sa hamon mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na diba ganito rin ang sinabi ni VP Sara? Kasi sabi nila si Sara daw ay baliw. Anong sabi ni Sara? Okay, magpapaka-psychological or neurological test ako. Basta magpa-hair follicle test ka din. Anong sabi ni Sandro Marcos? Ay, iba yung tatay mo. Anong sabi ni Amy Marcos? Okay, magpa-DNA test ako. Basta magpa-hair follicle test sila. Hair follicle test. Ayon kay Yuse Castro, walang basihan ang mga paninira na ito ng senadora na anyay matagal ng issue at naresolba na. Kailan na-resolve ba yan? Issue, in 2021, na-control? Binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. Yung ginawa nila si Tito Soto at saka Lacson, yan controlled by PDEA or NBI yung kanilang test. Hindi ba dapat ganun? Anong ginawa nitong si Marcos Jr. noong 2021? Pumunta siya sa private na medical test. Doon siya pumunta at control pa. Dapat cocaine lang daw. At pati po yung mga AI video na ipinupo. Ano sabi mo, VP? Pakituloy na nga. Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Just in case mapatalik si BBM. Nakita niyo yung sulat sa likod, Duterte Legacy, 150,149 classroom built. Si Marcos Jr., ilan? 22 classroom. Sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin. Trap question yan. Kakagulo tayo niyan. Sige. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others.
pinapakasuhan na sila. So anong comment mo doon? Sa flood control project. Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is, to see is to believe. So, makikita natin yung sincerity ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama at maayos yung ebidensya at merong managot doon sa nangyari. And also, hindi, tingnan ninyo kasi sabi hindi, DDS kasi nagsabi niya, Duterte nagsabi niyan eh. Kahit sa makakaliwang grupo, sa mga kakamping, eto, Kiko Aquino D, no? Duda rin sa ginagawa nila ngayon. Tingnan natin yung kay Zaldico, di ba? Prior to that, pinagtatanggol nila si Zaldico, tinatago nila si Zaldico. Biglang nagsalita si Zaldico, automatic may warrant of arrest. So, anong question nila dito? Control scam. Duda si D na hindi pa transparent ang gobyerno sa ilang mga aspeto ng issue. Kino-question ni D ang pinakahuling aksyon ng pamahalaan kaugnay ng biglaang pagkaso kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. They are two of the most powerful politicians in the Philippines. Hawak nila yung budget. Tapos biglang di pa nangyayari yung totoong transparency kasi yun nga, ano yung nagbago between this week and last week from walang nung nakarang linggo ang posisyon ng Pangulo ay hindi sapat yung ebidensya laban kay Martin Romualdez versus this week ay biglang may kaso na. No? So talagang base ba sa ebidensya yung pagpapasya ng ating Pangulo o parang base sa political na sitwasyon? Base sa political na sitwasyon. They're trying to save their asses. Di ba? Ganun po ang nangyayari dyan. In fact, ano yung sabi ni Marcos Jr., hindi na magiging merry ang Pasko nila dahil bago ng Pasko, marami silang makakasuhan. Marami pala Ano nangyari? Ano nangyari? Hinainan nila ng kaso ang mga engineer regarding sa flood control at naaresto sa QC. Ang tanong, kala ko ba marami sila? Saan napunta yung iba? Diba? Nakapagtataka. Paano sila nakatakas? Sabi, out of 15, 3, 4, ewan ko kung ilan yung nakalabas ng bansa. Paano nila nagawang matakasan sila? Ano? Hindi natin ito. Okay na ako. Yan. Okay, papasok sila dyan. Okay. NBI! Talagang account na account nila Dapa! Dapa! Okay na yan? Okay na yan? Napansin ninyo yung alam niyo yung parang para may maipakita lang sa madla. Yung nagkaroon lang sila ng footage na meron silang inaaresto. Narinig niyo yung sabi niya, okay na yan. For PR ba? Tingnan niyo. Okay na yan? Okay na yan? Okay na to? Okay na tong footage na to? Video na to? Saan ang audio? Okay, so out of, sabi nila, marami tayong makakasuhan dito. Ang question ko, saan yung mga main characters dito? So, questionably dito yung sincerity nung administrasyon ito na hulihin ng kasi pressured kasi itong si Marcos. Tinatanong nila, bakit wala pang nakakasuhan for 3 months after mong sinabi yung mahiya naman kayo?
walang nakasuhan, so pressured siya kasi kini-question na ng taong bayan yung credibility ng ICI, yung NBI, yung Ombudsman or Department of Justice. So they are forced and bound to speak up na, ay, dapat bago magpasko, meron tayong ganito, ganyan. So nagbigay sila ng kanilang announcement na ganito nga hindi magiging merry. So anong nangyari? Yung maliit na tao, I don't even know this person, itong hinuli nila, hindi ko kilala. Out of the hearing, hindi ko man lang narinig yung pangalan. Tapos meron silang parang nahuling ganito. Ano to? Di ba lagi nilang kinu-question? Wala kang napakulong na malaking isda. Di ba yun yung lagi nating question? Malaking isda ba ito? Where art thou? Saan yung iba? So ito malinaw na pinapalabas lang nila, okay, na ito, nagtatrabaho kami. Pero the mere fact na wala naman, even Zaldico, they cannot even locate kung saan si Zaldico, pero ang kanilang budget, ilan? 1.5 billion sa confidential intelligence funds. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng Vice President, huwag nyo na akong bigyan. Pero kayo po, 1.5. Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Alam naman po ninyo. Okay, so anong silbi nila? Diba? Ngayon nga with usaping Pogo, natakasan pa sila. Nung si Cassandra Leong, hindi man lang nila hindi nila malocate. Tingnan nyo. Habol na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa illegal Pogo operations. Bagaman nakahain na ang mga kaso, aminado ang mga otoridad na hamon ito dahil hindi malinaw ang kanilang mga lokasyon. Sino-sino ang susunod na posibleng masampulan matapos ang ipinataw na habang buhay na pagkakakulong kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Convicted na ng reclusion perpetua o lifetime imprisonment si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng organized human trafficking sa illegal Pogo operations. Kaya ang sunod na target ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang magkasa ng manhunt operations laban sa mga natitirang Pogo personalities. Kabilang na dyan sina former Duterte spokesperson Harry Roque, Ronalyn Baterna, Porac Pampanga Lucky South 99 operator Cassandra Ong. Pero garantisadong magiging pahirapan ang paghahabol sa tatlong Pogo personalities, partikular na kay Cassandra Ong ayon sa komisyon. Base kasi sa huling monitoring ng PAOK, Enero nang huling namataan si Ong sa Japan. First quarter po yung last namin na track. Ang tagal nun Japan. Enero, Japan. Tapos ngayon, hindi na ninyo matrack. Zaldico, hindi nyo alam kung saan si Zaldico. Tapos yung confidential funds ninyo, itong 2025, tumataginting na 1.5 billion. So ngayon, paano kami maniniwala sa sinasabi ninyo? Kagaya nito yung sinabi nitong ni Remulla. Anong sabi niya? Wala akong pipiliin dito. Pero pinili nila yung maliit na engineer. At baka humantong tayo dito. Sabi nyo, may mga ma-i-issuehan pa ng arrest warrant eh. Kung kunwari, maglabas ng arrest warrant, kunwari lang naman, it's in the realm of possibilities, na si dating Speaker Martin Romualdez ang ipa-aresto, kaya nyo ho ba na isilbi sa kanya yon? Kahit sino ang bigyan ng kahit arrest. Sino daw. Zaldico nga, hindi nyo malocate. Parang kaya kong bigyan. Tapos, ano yung ginagawa ninyo? Yung maliit lang? Okay, kaya kong arrestin. Huwag na natin kahit ano man pangalan. Pero kung may arrest warrant, gagampanan namin ng batas. So, hindi debale ko anong dating ranggo niya sa gobyerno, kaya niyong silbihan ng arrest warrant? Wala po akong pipiliin dito. The law is the law. Kung ano kailangan gawin, gagawin ko po. Walang hanggang salita. Tataga natin sa bato yun. Taga nyo na sa bato yan. Hindi kaya nyo na ng taning na hanggang Lunes na sumuko ng kusa yung mga pina-aresto ng Sandigan Bayan. Opo. Kasi kung sila po yung magtago,
and then we will consider them fugitives of justice. Yeah. Pagdating po doon, all bets are off. Pag sila po magpakita ng konting... I mean, dyan pa lang sa condition ninyo, binibigyan kita hanggang Monday para sumuko. Ha? I mean, ganun. You're just portraying na incompetent kayo. Bakit nyo pa bibigyan ng hanggang ano? Meron na ngang warrant of arrest, di ba? Ano na lang ang gawin ninyo? Yung trabaho ninyo. I-locate ninyo, puntahan ninyo, and then arrestuhin ninyo. So, do you really expect na susuko siya ng kusa? Pinapauwi na nga ninyo, hindi umuwi, di ba? Tapos ngayon po susuko pa na may warrant of arrest siya? I mean, you're asking for a condition. Binibigyan kita hanggang Monday para sumuko. Kung hindi, ano yun? Saan yung trabaho nyo dun? O di wala. Incompetent, inutil kayo. That's the reason why talagang ang hirap talagang magtiwala sa mga ito, no? I mean, you could imagine, example, yung mga sila nag-iimbestiga daw ko, no? Nasa ICI, itong ICI, sila Vince Dizon. Itignan nyo, relo pa nga lang nila, mamahalin eh. Sunny Angara, DepEd Secretary, John Vic Remulla, DILG Secretary, and making a special appearance here, the Ombudsman. Hindi ba dapat ito yung mga investigante? Ngayon, relo nilang pa lang. Remulla. Bago po tayo magsimula, first check po shape siya. And then tingnan natin yung bezel niya na medyo makintab. There are magkano ba yan? So ang Daytona, I think, really needs no introduction. What's important to think about this watch, it's quite unobtainable. At kaya naman pumili ako ng alternative. At ang napili kong alternative ay isang Timex. The Q Timex chronographic mechanical movement being used in Daytonas today. Si Vince Dizon naman. Another important thing to think about Filipino livelihoods as well. And that's why I think Timex is always a brand worth considering. Si Vince Dizon naman. $270. So, the Rolex Explorer 1 is probably my favorite watch in Rolex's lineup. Although this, ang Hamilton khaki worth in 38mm as I normally propose pagdating sa alternatives ng Rolex Explorer 1. So, ang relo na ito, kaya ko nire-recommenda because it's very far off. Especially for this watch na especially with the pattern on the dial. Although that can be also thought of as a concession. So, kaya ko rin napili ito because of the similar case shape, the similar bracelet, and the sizing that is also dead on. Next, si John Vic Remulla. Omega. Magkano naman ito? Magkano? Tingnan natin kung magkano. Magkano ang presyo nito? 250,000. Ayan, 250,000. Medyo mura-mura konti. Ayan. Tingnan nga natin sino ba to? Si Ombudsman. Si Ombudsman. Submariner Rolex. Magkano to? 950,000. 950,000. Ito pa-lifestyle check natin. Pa-check natin to saan ang gagaling. Ano ho? Kaya alam nyo, by the way, side issue muna tayo, no. May namataan daw na na dalawang barko ng China sa West Philippine Sea na naman. 305. Ngayong araw, Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive hanggang dyan lang tayo. At alam nyo pa, di ba maalala ninyo yung EDCA, ang sabi ng Amerika ay sila na raw ang bahala. Pero tayo pala ang gagastos doon sa EDCA size na yan, sa pagpapagawa ng mga structures. Kaya siguro hindi natapos-tapos yan, hindi ko alam. So ngayon, pinarekomenda ng Congress sa US na gastusan daw ng Taiwan yung mga EDCA sites na nasa Pilipinas. Rekomenda ng isang United States congressional body na pondohan ng Taiwan ang upgrade sa mga Enhanced Defense Cooperation o EDCA sites sa Pilipinas. Naniniwala ang US body na sa pamamagitan nito ay maipagtatanggol ng Taiwan ang sarili nito sa potensyal na pag-atake sa China sa isla. Sa inilabas na annual report ng US-China Economic and Security Review Commission, hinihimok nito ang US State Department na magsaayos ng proyekto na kasama ang Taiwan.
Layo nito na isama ang Taiwan sa pagpapalakas ng EDCA sites sa Luzon at Palawan sa pamamagitan ng pagpondo ng upgrades at support services sa ilalim ng Foreign Military Sales Program. Diba? Ganun tayo inuuto ng Amerika. Pati Taiwan gustong utuin. Diba? Sila na nga naglagay ng ano na yan sa mga sites dyan sa Pilipinas. Hindi na nga nilang ginastusan. Gusto pang utuin ang Taiwan para gastusan. At ginamit pa yung word na upgrade when in fact wala naman talagang ginawa dyan. Walang upgrade dyan kasi wala talagang ginawa dyan. May pinakita ba sa atin? May mga Pilipino ba na nagkaroon ng trabaho sa pagpapagawa ng structures dyan? Wala. Wala akong nabalitaan talaga. As in, kaya with all of this, flood control, itong EDCA, yung economy natin, pagbaba, pagplakda ng ating peso, stock market, si Marcos Jr. ay nasa international balita na. Nakakahiya. Alam nyo dati, nung panahon ni PRRD, pag tinatanong tayo ng banyaga, ako mismo, personal na experience ko to. Pag tinatanong ako, taga saan ka? I would proudly say na, I'm from Philippines. At tapos sila magsasabi, oh, your President Duterte. Very good, very nice. Can we borrow your president? Ganun sila. Kaya nakaka-proud talaga na magsabi. Pero ngayon, sa panahon ngayon, pag tinanong nila na, na taga saan ka, huwag mo na lang sabihin na Philippines ka. Not being nationalistic, no? But huwag muna sa panahon ngayon kasi alam niyo yung image natin, bagsak eh. So, pag tinanong ka, magsinungaling ka na lang, taga Malaysia ka, taga Thailand ka, ganun. Kung matangos-tangos yung ilong mo, sabihin mo, I'm from America. Magsinungaling ka na lang, ito, BBM, nasa international. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero this time, sa pangalawang araw, ang laman na ng headline, ayun ng speech ni Senador Amy Marcos. Yeah. Ganon. Pinik up po ng international news platforms at in-report. Pangatlong beses na yan. Una, yung sinabi ni Tatay Digong nung eleksyon, 2021. Pangalawa, nung sinabi ni Tatay Digong nung nag-speech siya sometimes in January, if I'm not mistaken. Ito na pangatlo kay Marcos. Ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally, ayan sa Al Jazeera, ayan Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Nako. Pero ito... Actually, hindi naman talaga siya yung nag-reject. Yung kanilang parot na si Claire Castro, siya yung nagsalita. Alam nyo, mas maganda mismo pag ang nagsumagot niyan ay yung presidente mismo. It just shows na kasi makikita ng tao how sincere are you, how true are you in speaking up. Pero pag nagtatago ka sa palda ni Auntie Claire, how can they believe you? Kasi ang heading, President Marcos rejects. Kailan siya nagsalita? Yung nagsalita yung parot Hindi tao yung nagsalita, hayop ang nagsalita. Ay, paano ako maniniwala? Ay, kinuha na yung sagot ng Malacanang, Jen, ha? Sa iba pang balita, Daily Journal, ayan, Daily Journal. Rejected. Mga reaksyon na. Itong Daily Journal, anong bansa ito? US. Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na, Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Ayan, independent. Yan sa Southeast Asia. Tama. Next. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times? Middle East. Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Amy. So talagang kumuha ng Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So sagot na ito nung Malacanang. Dito sa Hong Kong yan, South China Morning Post. Sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte. Nakakahiya.
O sige, patapusin na natin si VP. si former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft, and plunder VP ng ICI and DPWH, si Romualdez po. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. Nakikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dadalo ka ba sa OVP budget? Yes, oo. Meron kaming Senate hearing sa Office of the Vice President budget sa November 27, Thursday. Abangan natin yan. Ayan, talagang matapang talang si VP na to. Tingnan natin yung budget deliberation. But anyway, the sincerity in this government, ang hirap talagang hanapin. Hanggang sa muli, happy Sunday sa atin lahat. Maraming salamat. See you again tomorrow.